Hello po sa mga mahal kong listeners. Magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit ang Johnny Tandem. Ay po sa inyo. At ako po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie. At ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. At sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Lisa, 30 years old na sa ngayon. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang isang karanasan na nangyari sa akin 5 taon na ang nakararaan. Isang pangyayari na talagang sumubok sa lakas ng katawan ko, sa pag-iisip ko at sa buong pagkatao ko. Pero bago ko simula ng mismong kwento, gusto ko muna sanang magbigay ng konting background para mas maunawaan nyo kung bakit ba ako napunta sa sitwasyon na yon. Bata pa lang ako, sentro na ako ng asaran at binubuli kahit saan ako magpunta. Mataba po kasi ko, kaya kung ano-anong bansag at panlalait ang inaabot ko sa mga tao. Dahil doon, lumaki kong walang kumpiyansa sa sarili at laging awang-awa sa kung anong itsura ko. Pakiramdam ko noon, hindi masayang maging ako kasi parang ang tingin ng lahat sa akin, isang malaking katatawanan lang. At dahil sa sobrang pangiinsulto sa akin ng ibang tao, nag-enroll ako sa gym noong 25 taong gulang ako. Gusto kong magbago, gusto kong magbawas ng timbang at matuto ng disiplina pagdating sa pagkain. Pero ang hindi ko alam, dito pala mararanasan ng isang bangungot na hinding-hindi ko makakalimutan. Naging biktima ako ng sexual harassment sa loob ng gym. Hindi lang basta pangiinsulto ang naranasan ko, kundi matinding kahihiyan at trauma na hanggang ngayon ay daladala ko. Ganito po nagsimula ang lahat. Tama ng pag-inarte at katamaran, Lisa. Kailangan mo talagang magbago. Unang araw mo ito sa gym. Mahal ang membership fee kaya dapat masulit mo to, no? Okay? Wala na tong bawian. Nasa harap ako ng salamin habang inaayos ko ang buhok ko at itinali ko to ng mahigpit sa likod ng ulo ko. Kinakausap ko ang sarili ko habang nakatingin sa aking refleksyon. Isang babaeng mataba, lumba-lumba, baboy kung tawagin ng iba. Kinuha ko ang maliit na tuwalya at sinabit ko ito sa aking balikat. Tapos, tsaka ulit ako tumingin sa aking mga mata sa salamin. Papayat ako, mababawasan ng tabang to, magkakalaman ng mga braso at huhulma ang bewang ko para magkaroon ng kurba. Hindi ako hihingalin, hindi nasasakit ang tuhod ko sa tuwing naglalakad. Oras na para ayusin ko ang sarili ko. Grabe ang motivation ko sa sarili ko ng oras na yon. Unang araw ko kasi sa gym at nasasabik ako sa gagawin kong pagbabawas ng timbang. Gusto kong makita yung best version of myself. Kinuha ko ang gym bag sa ibabaw ng kama at isinabit ko ito sa aking balikat. Huminga ako ng malalim bago pihitin ang doorknob at naglakad na ako palabas ng kwarto, nagsuot ng rubber shoes at lumabas ng bahay. Bandang 5:00 na yon ng hapon. Mainit pa ang sikat ng araw sa kalsada pero pinilit kong maglakad. Bahagi ng bagong fitness routine ko ang paglalakad papunta sa gym para dagdagan ang ehersisyo ko. Binilisan ko ang paglalakad, palingalinga ako sa dumadaang tricycle at jeep. Sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko napansin ang isang matandang babae na biglang lumabas mula sa isang makipot na eskinita. Nagkabanggaan kami at nawalan siya ng balanse. Napaupo ang matanda sa matigas na semento. Yumuko ako agad at inabot ang kamay ko para tulungan siyang tumayo. Hala, naku pasensya na po Hindi ko po sinasadya, Lola. Nagmamadali po kasi ko eh. Nagmamadali ka? Kaya ba wala ka ng pakialam sa mga taong nakakabangga mo sa daan? Wala ka ng pakialam kahit may masaktan ka? Ang laki-laki ng kalsada. Dito ka pa talaga sa mismong harap ko dumaan. Mga mata mo ba nasa tuhod, ha? Ay, sorry po talaga, Lola. Tulungan ko na po kayong makatayo. Ako na rin po ang dadampot ng mga nahulog niyong gamit. Babayaran ko rin po kung may nasira man. Wag mo na akong hahawakan. Kaya kong tumayo ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kayo talaga mga kabataan ngayon. Puro kayo nagmamadali. Wala na kayong respeto sa mga nakatatanda sa inyo. Mga walang modo at malalakas ang loob manakit ng kapwa. Nakakabuisit. Lola, humihingi na nga po ako ng pasensya eh. Hindi ko po talaga sinasadya. Pupunta po kasi ako sa gym eh. Unang araw ko po ngayon at hindi po ako pwedeng malate doon. Baka mamaya masungit po ang gym instructor ko eh.
Gym? Anong gym? Nasaan ang gym na yon? Diyan lang po sa kabilang kanto, sa Bakal Boys Fitness Gym po. Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ng matandang babae. Mabilis niyang inabot ang kamay ko at hinawakan ng napakahigpitang kaliwang braso ko. Nabaon ang matatalas niyang kuko sa balat ko. Napadaing ako. Sinubukan kong bawiin ang braso ko pero hindi ko inaasang sobrang lakas ng pagkakahawak niya. Aray! Bitiwan niyo po ako! Nasasaktan po ako! Huwag mo nang ituloy ang pagpasok sa gym na yon. Masisira lang ang buhay mo. Ano po bang sinasabi niyo, Lola? Magpapapayat lang naman po ako sa gym eh. Masisira na kagad ang buhay ko. Bitiwan niyo nga po ako sabi. Mas diniinan niya ang pagkakahawak sa braso ko. Namumula na ng husto ang balat ko sa ilalim ng mga daliri niya. Nakaramdam na ako ng kirot. Nanlaki ang mga mata niya at lumitaw ang mga mapupulang ugat sa puti niyang mga mata. May demonyo sa lugar na yon. Pugad yon ng kasamaan at kahalayan. Maraming babaeng nasira ang buhay doon. Kukunin nila ang dignidad at kaluluwa mo. Umuwi ka na lang habang may oras pa. Huwag kang magpapakain sa demonyong naghahantay sa loob ng gusaling yon. Demonyo? Pugad ng kasamaan? Lola, gym po yun. Lugar ng mga nag-eehersisyo at ng mga nagpapaganda ng katawan. Wala pong demonyo doon. Gumagawa lang po kayo ng kwento para manakot ng tao eh. Sinabi ko nang huwag ka nang tumuloy. Ay, hindi po pwede. Nag-enroll na po ako doon at mahal ang binayad ko. Wala kayong karapatang pigilan ako. Maniwala ka sa akin. Pugad na mga demonyo ang lugar na yon. Binabalaan kita. Wala kang makukuhang mabuti doon. Iiyak ka lang at pagsisisihan mo ang pagtapak mo sa lugar na yon. Wala po akong pakialam sa sinasabi nyo. Nagsorry na nga po ako ng maayos sa pagkakabangga ko sa inyo eh. Tapos ganyan pa kayo, mananakot at magpapatahimik ng tao. Ay, aalis na po ako. Sayang ang oras ko sa inyo. Tinalikuran ko siya kagad. Umirap pa ako at saka humakbang palayo. Pero hindi pa man ako nakakalayo, muli akong napalingon sa kanya. Nakatayo pa rin siya sa mismong pwesto kung saan ko siya iniwan. Nakatitig siya sa akin. Hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Nakakunot ang noo niya at nag-iigting ang kanyang panga. Madilim din ang anino sa kalahati ng kanyang muka dahil sa posisyon ng araw. Galit ang aura niya at napapansin kong galit na galit pa rin siya. Umiwas na ako ng tingin. Pinagpapawisan ako ng malamig sa batok. Kinilabutan ang buong katawan ko. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad papunta sa gym. Binilisan ko para makalayo kagad ako sa kanya. Ilang sandali pa, nasa gym na ako. Pagbukas ko ng pinto ng Bakal Boys Fitness Gym, agad na sumalubong ang malamig na buga ng aircon, yung malakas na kalabugan ng mga bakal at ingay ng makina. Napalunok ako, pinagpapawisan ng palad ko dahil sa kaba. Naglakad ako papunta sa maliit na desk pero hindi ko pa man nakakausap ang nasa reception, may dumating ng lalaking kilalang kilala ko. Lisa? Ikaw ba yan? Kuya Mark, hala, dito ka pala nagtatrabaho? Oo. Isa akong assigned instructor dito. At ako rin ang may-ari ng gym na to. Ay naku, mabuti naman kung ganun. Kanina pa kasi ako kinakabahan bago pa man ako pumasok eh. Naiisip ko baka masungit ang instructor na mapupunta sa akin at baka sigaw-sigawan lang ako. Bakit ka naman kakabahan? At sino namang maninigaw sa'yo rito? Ano nga palang ginagawa mo rito ngayon? Huwag mong sabihing bibisita ka lang at titingin-tingin ng mga magagandang lalaki at may mga abs dito Ay hindi nag-enroll ako kahapon para sa fitness program nyo. Gusto ko talagang seryosohin ang pagpapayat ko eh. Kaya heto, handang magpakapagod para sa pagbabago. Talaga? Mabuti naman at naisipan mo mag-gym, Lisa. Sobrang saya ko para sa desisyon mong to Patagal na kitang gustong yayain dito tuwing nakakasalubong kita sa apartment natin. Kaso lang nahihiya ako. Baka kasi isipin mo pinakikialaman ko ang katawan mo o ma-offend kita Naku, wala yun. Alam ko naman talaga ang itsura ko at tanggap ko kung anong sabihin man nila. Talagang mabigat lang kasi talaga ang pakiramdam ko at mabilis na akong mapagod Nakakatakot baka magkaroon ako ng sakit kapag pinabayaan ko pa to, no? Normal yan kapag nadadagdagan tayo ng timbang na mabilis, Lisa. Pero tama yung desisyon mong yan
Ang laki ng benefits ng pagbubuhat at pagpapapayat. Hindi lang sa panlabas na itsura, pati na rin sa puso mo, sa blood pressure mo, at iwas sakit na rin kapag nagkaedad tayo. Mas gagaan ang pagkilos mo sa pang-araw-araw. Masaya talaga ako at naisipan mo na rin mag-shift sa healthy living. Sana nga kayanin ko ang buong proseso. Medyo nakakatakot lang kasi baka tamarin ako sa kalagitnaan o baka hindi ko magawa yung mga mahihirap na ituturo nyo. Nakakahiya rin kasi sa ibang tao Yung magaganda na at mga sexy ng katawan, samantalang ako, lumba-lumba. Huwag mong intindihin ng ibang tao rito. Lahat naman ng nakikita mong fit ngayon, nagsimula rin yan sa zero. Wala kang dapat ikahiya dahil nandito ka para pagbutihin ang sarili mo. At dahil dito ka sa gym ko nag-enroll, ako mismo ang personal na magbabantay sa progress mo. Tututukan kita hanggat maabot natin ang target weight mo. Ay talaga? Naku, maraming salamat Kuya Mark ha. Iba rin talaga kapag kakilala at kapitbahay mo ang instructor. Gumaan kaagad ang pakiramdam ko ngayon. Nawala yung hiya ko at handang-handa na ako magpapawis ng matindi. Maganda yung mindset mo ngayon. Kailangan lang natin ng matinding disiplina at determinasyon. Kapag tinuloy-tuloy mo to araw-araw, siguradong bababa agad ang timbang mo. Hindi ka nahihingalin sa pag-akyat mo sa second floor. Oo nga Hirap na hirap ako palagi sa hagdan kapag may dala ako mga mabibigat na grocery galing palengke. Gusto kong maging malakas sa mga braso at saka binti ko Matutupad natin yun. Tutulungan kita sa lahat ng aspeto. Aayusin din natin ang kinakain mo sa araw-araw. Hindi pwede na puro gym ka lang tapos pag uwi mo, puro matataba rin ang kakainin mo sa bahay. Kailangan balanse ang diet at exercise para mas mabilis ang resulta ng paghihirap mo. Sige ba Kuya Mark, susundin ko lahat ng papagawa at ipapayo mo sa akin. Gustong gusto ko na talagang maging maayos ang katawan ko para sa kalusugan ko Kahit mahirapan ako sa umpisa, titiisin ko. Wala nang atrasan to, no? Ayos, ganyan dapat ang pananaw mo. Hindi ko naman bibiglayin ang katawan mo sa umpisa Simulan na natin ngayon para hindi masayang ang oras natin. Iwan mo muna ang bag mo dun sa locker room sa likod. Pagbalik mo rito, uumpisa natin sa paglalakad mo sa treadmill para uminit agad ang mga kalamnan mo. Sige po Kuya. Coach Mark ang tawag nila sa akin dito Pwedeng ganun na rin ang itawag mo sa akin para hindi tayo magkailangan. Sige po Coach. Pagkasabi ko nun, tumalikod kagad ako para maglakad patungo sa locker room. Ang lalaking nakausap ko nga pala ay si Coach Mark. Kapitbahay ko siya sa apartment building na tinitirhan ko. Magkatapat lang po ang pinto namin. Madalas ko siyang nakakasalubong sa hagdan tuwing umaga at palagi siyang bumabati. Alam kong nag-gym siya dahil sa hubog ng katawan niya. Pero hindi ko inaakalang siya pala ang may-ari ng gym at siyang magiging personal coach ko. Pagpasok ko sa loob ng locker room, dahan-dahan kong inilagay ang aking gamit sa loob ng metal na cabinet. Sinigurado kong nakalaki ito ng maayos bago ko hinarap ang salamin sa dingding. Inayos ko ang pagkakatali ng buhok ko at pinunasan ng konting pawis sa noo ko. Ang mga kamay ko bahagyang nanginginig dahil sa excitement at kaba pero pinilit ko itong ikalma. Paglabas ko ng locker room, nakita ko si Coach Mark na abala sa pag-aayos ng treadmill sa gilid ng isang malaking salamin. Itinuro niya sa akin kung paano buksan ang makina, kung paano ayusin ang bilis at kung paano basahin ang mga numero sa screen. Idinetalya niya ang bawat function ng mga buttons. Magwa-warm up muna tayo Maglakad ka lang ng normal sa loob ng 10 minuto. Itaas mo ang dibdib mo, Lisa. Straight mo lang ang likod mo, huwag kang yuyuko, okay? Hayaan mong gumalaw ang braso mo kasabay ng paglalakad mo. 10 minuto? Kuya Coach pala, 10 minuto na diretso na paglalakad? Hindi ba pwedeng 5 minutes muna? Baka kasi biglang manghina ang tuhod ko Huwag kang mag-alala. Maglalakad ka lang naman hindi ka tatakbo kaagad. Kaya mo yan. Ang layunin natin ngayon, i-warm up yung mga kalamnan mo para hindi ka mabigla sa mga susunod na equipment. O sige na, pindutin mo yung green na button na may nakasulat na start. Dahan-dahan kong pinindot ang button. Biglang umandar ang makina. Muntik akong ma-out of balance, mabuti na lang at napindot ko kagad ang off button bago pa ako mahulog sa sahig. Napahawak ako ng mahigpit sa hawakan ng treadmill.
Hala, coach! Ang bilis pala nito kahit naka-lowest setting na. Relax ka lang, Lisa. Humawa ka lang sa handlebars habang nag-a-adjust ka. Tapos saka dahan-dahan lang ang paglalakad mo. Sige na, i-on mo na ulit. Focus ka lang. Hindi ka mahuhulog dyan. Huwag kang tumingin sa paa mo. Tumingin ka lang sa harap. Parang ang hirap pala nito. Paano ko malalaman kung masyado nang mabilis? At yung mga numbers na tumatakbo sa screen, ano yung calories at dist? Yung distansya na nalalakad mo. Yung calories naman, yun yung enerhiya na sinusunog mo habang gumagalaw ka. Huwag mo muna intindihin yung mga numbers na yan ngayon. Ang mahalaga, makakagalaw ka ng tuloy-tuloy. Huminga ako ng malalim bago ko muling pinindot ang start button. Bahagyang umugong ang makina at nagsimulang gumalaw ang belt sa ilalim ng aking mga sapatos. Sa unang ilang segundo, parang nagpapanik ang katawan ko, pero sinunod ko ang sinabi ni coach. Tumingin ako ng diretsyo sa salamin, pinanatiling tuwid ang aking likod at dahan-dahang humakbang kasabay ng pag-ikot ng makina. Ay! Oo nga, hindi naman pala siya nakakatakot kapag sanay na ang paa mo. Parang naglalakad ka lang pero hindi umaabante. Yan ang tamang mindset. Relax lang ang balikat. Kapag ramdam mong komportable ka na, pwede nating dahang-dahang dagdagan ng bilis. Sige po, coach. Yan. Kaya mo na, di ba? Ang galing mo, oh. O sige, kapag na-warm up ka na, kailangan mong matutunan kung paano mo kontrolin ang paghinga mo para hindi ka kagad mapagod. Inhale, exhale. Habang naglalakad, ramdam ko ang unti-unting pagbigat ng binti ko pero hindi masakit. Bagkus ay nararamdaman ko na nagigising ang mga muscles na matagal nang natutulog. Sinabayan ko ang ritmong tunog ng pagpadyak ko sa treadmill. Napatingin ako sa screen. Nakita ko ang numerong tumatakbo sa ilalim ng dist at mula 0 naging 0.1, 0.2 at patuloy pa. Nakakatuwang makita na kahit sa magaan na paraan, may progress ako. Ilang sandali pa pinagpapawisan na ako. Nagsisimula na rin akong hingalin pero hindi ko pinindot ang stop button. Patuloy sa pagmamotivate sa akin si coach kaya hindi ako huminto. Pagkatapos ng treadmill, dinala niya ako sa isang bakanteng espasyo sa sahig kung saan may mga rubber mat. Doon sinimulan namin ang mga bodyweight exercises. Inabot ng halos 50 minuto ang sunod-sunod naming pag-eehersisyo mula sa pagtuturo niya ng tamang forma ng squats, paggawa ng leg raises para sa aking abs, hanggang sa mga simpleng stretching lang para sa mga braso at binti. Bawat set ay may maikling pahinga, pero ramdam ko ang bawat patak ng pawis na bumabaksak sa aking muka. Sa kabuuan, inabot ng halos 60 minutes ang aking unang araw sa gym. Good job, Lisa! Natapos mo ang buong session natin para sa first day mo, ha? Bilib ako sa'yo, ang galing mo, ha? Akala ko talaga kanina, susuko ka na sa kalagitnaan ng squats natin, eh. Salamat coach ha. Muntik na nga akong sumuko kanina dun sa last set natin eh. Sobrang pagod na kasi ang mga binti ko eh. Pero inisip ko na lang sayang yung binayad ko kung aayaw ako kaagad. Ganyan nga talaga ang tamang mindset. Uminom ka muna ng maraming tubig ngayon. Kailangan mong ibalik yung mga nawalang liquid sa katawan mo eh. Pagkatapos natin magpapawis ng ganyan. O teka, dahan-dahan lang ang inom ha. Sige po coach, kailangan ko nga talaga nito eh. Grabe, nauhaw ako ng sobra dun ah. Parang naubos lahat ng lakas ko sa tiyan at hita ko. Normal lang yan. Sa mga susunod na araw, masasanay din ang katawan mo sa ganyang klaseng pagod. Siya nga pala, tatanungin sana kita eh. May dala ka bang sasakyan ngayon? O nag-tricycle ka lang papunta rito sa gym? Wala eh. Naglakad lang ako papunta rito. Wala naman akong sasakyan. Naglakad ka? Mula sa apartment building natin hanggang dito sa gym? Aba, medyo malayo-layo rin yun ha. Ibig sabihin, pagod ka na pala bago tayo mag-start kanina. Okay lang yun coach. Sinadya ko talaga na maglakad lang eh. Dagdag exercise na rin yung paglalakad ko. Sayang din naman kasi yung pawis at movement kung sasakay pa ako. Kaya ko naman. Sa bagay, tama ka dyan. Magandang cardio warm-up na rin yun. Pero medyo madilim na ngayon sa labas ha. At medyo delikado na maglakad pabalik sa apartment na mag-isa. Kung gusto mo, sumabay ka na lang sa akin mamaya.
Ay naku, wag na coach. Baka maabala pa kita sa ginagawa mo. Wala ka bang ibang aasikasuhin dito sa gym bago ka magsara? Wala naman masyado sa ngayon. Susunduin ko rin naman kasi si Christine. Sasamahan niya kasi ko rito hanggang sa magsara ang gym mamayang gabi. Pwede kitang isabay pa uwi bago ko siya daanan. O kaya naman, hintayin mo na lang kami tapos sabay-sabay na tayong umuwi. Ah, si Christine, yung asawa mo? Naku, nakakahiya naman sa inyo. Baka makastorbo pa ako sa inyong mag-asawa eh. Wag na coach, maglalakad na lang talaga ako pa uwi. Sanay naman ako dyan sa mga kalsada natin eh. Sigurado ka ba talaga dyan? Ah, sigurado po ako coach, kaya ko pa naman pong maglakad. O sige, basta mag-iingat ka sa daan pa uwi ha. Maraming manyakis dyan sa daan. Baka makatsyempo ka pa. Ay naku coach, sino naman ang mangmamanyak sa ganitong itsura no? Sa kapal ng tabakon to eh. Baka nga sila pang umiwas kapag nakasalubong nila ako sa madilim na iskinita eh. Safe na safe kaya ako. Huwag kang magsalita ng ganyan, Lisa. Walang pinipiling tao ang mga ganong klase na lalaki ha. Saka, huwag mong ibababa ang sarili mo. Babae ka pa rin at kailangan mong mag-iingat sa lahat ng oras. Lalo na kapag mag-isa ka lang na naglalakad sa daan. Opo coach, hayaan niyo po. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Bibilisan ko na lang ang paglalakad pa uwi. O sige, kung talagang ayaw mong sumabay, okay lang. O sige na, kunin mo na yung mga gamit mo sa locker at magpahinga ka na kagad pag uwi mo ha. Kita-kits ulit tayo bukas. Hintayin kita rito, bawal umabsent. Ay hindi po ako a-absent. Sige po, mauna na ako ha. Ingat din po kayo pag uwi niyo mamaya ni Ma'am Christine. Kinuha ko na ang bag ko sa locker at tuloy-tuloy na naglakad na ako pa uwi. Mabigat na ang mga binti ko habang naglalakad sa madilim na kalsada pero nakarating naman ako ng ligtas sa apartment ko. Pagkatapos kong maglinis ng katawan at kumain ng hapunan, nakatulog ako kagad dahil sa sobrang pagod ng mga kalamnan ko. Pero sa kasarapan ng tulog ko, bigla akong nagising. May narinig akong malakas na kalabog at sigawan. Umupo ako sa kama at pinakinggan ng mabuti ang ingay. Kinilala ko ang mga boses. Galing ito mismo sa kabilang unit ng apartment namin. Sa lakas ng boses nila, dinig na dinig ko kung anong pinag-aawayan nila. Umamin ka na kasi sa akin, Mark. Huwag mo na akong gawing tanga. Sino na naman yung babae mo? Akala mo maitatago mo to sa akin, ha? Ano ba, Christine? Hating gabi na oh. Nakakaya na sa mga kapitbahay natin. Natutulog na mga tao dito sa apartment. Yung mga sinasabi mong kachat ko, mga client ko lang yun sa gym. Nagtatanong lang sila ng kanilang mga schedules. Sus, palusot ka pa. Kung client lang yon, bakit tinatawag ka niyang babe? Ganon ka ba ka-close sa mga client mo ngayon, ha? Tapos may pa good night ka pa at kiss emoji? Sabihin mo ang totoo, may babae ka na naman ba sa gym, ha? Wala nga sabi. Nagkamali ka lang ng basa. Lasing ka lang yata dahil sa ininom mo kanina eh. Matulog na tayo please. Maaga pa ako bukas. Halika na rito sa kama. Huwag mo akong hahawakan. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Alam mo, sawang-sawa na talaga ako sa ganitong setup natin eh. Nakakapagod magselo sa totoo lang. Bakit Mark? Bakit palagi na lang tayong ganito? Uminahon ka nga lang muna. Pakinggan mo muna ako, okay? Ikaw lang ang mahal ko. Wala akong ibang babae, okay? Alam mo namang sa'yo lang umiikot ang mundo ko eh. Nagtatrabaho ako ng maayos para sa ating dalawa. Bakit ba kasi palagi ka nalang praning? Kasi ilang beses mo na akong niloloko. Ilang beses na kitang nahuli at ilang beses na kitang pinagbibigyan. Lahat ng gusto mo binibigay ko sa'yo ah. Lahat ng pangangailangan mo pinupunan ko. Ako ang nagbayad ng unang upa mo dun sa pwesto ng gym mo. Ako ang nagkandabaon sa utang para lang makabili ka ng equipment mo. Ano pa ba ang kulang, Mark? Sabihin mo sa akin, ano pa ba ang hindi ko naibibigay sa'yo kaya naghahanap ka pa ng iba? Wala kang pagkukulang. Sobra-sobra pa nga ang binibigay mo sa akin eh. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa'yo at hindi ko makakalimutan ang mga tulong mo sa akin. Patawarin mo na ako kung nag-aalala ka. Buburahin ko na ang number ng client na yun kung yan ang ikatatahimik ng isip mo. Tana, punasan mo na yung mga luha mo. Hindi mo na ako madadaan sa mga matatamis mong salita ngayon, Mark. Pagod na ako. Pagod na ang utak ko kaka-overthink. Pagod na ang puso ko kakaintindi sa'yo. Ilang gabi na akong walang tulog dahil hinihintay kitang umuwi. Minsan madaling araw ka nang dumarating.
Sinasabi mo naglilinis ka ng gym o kaya may inaasikaso kang mga papel. Pero naaamoy ko sa damit mo ang pabango ng ibang babae. Nagji-gym lang yun. Siyempre di maiwasang may dumikit sa akin. Minsan, naghahag sila sa akin kapag nagpapaalam o nagpapasalamat. Huwag mo naman lagyan ng mali siya lahat to. Ano ka ba? Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang instructor nila. Instructor? Instructor o nang mamanyak ka na naman doon? Tumigil ka na ha. Hindi ko na gusto yung tabas ng dila mo. Ano? Nasasaktan ka sa sinabi ko ha? Kilala kita hanggang sa kasulok-sulukan ng pagkatao mo. Alam ko lahat ng lihim mo, Mark. Alam ko ang ugali mo. Akala mo ba hindi ko alam na hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago? Minsan kapag nagbabantay ako doon, nakikita kita. Ibang tingin mo sa mga babaeng naka-sports bra at may higpit na leggings doon sa gym mo. Akala mo ba bulag ako at hindi ko nakikita yon ha? Sabi nang tumigil ka na ha. Nakakasakit ka na ng damdamin ha. Alam mo, kaya kong palampasin yung pagseselos mo eh. Pero wag mo akong sasagarin. Hindi ako manyak no? We, bakit? Hindi ba totoo? Nakalimutan mo na ba ang nangyari dati ha? Nakalimutan mo na ba yung muntik ka ng makulong? Sinabi nang tumigil ka na eh. At bakit ako titigil? Natatakot kang marinig ang totoo? Tinulungan lang kitang makawala sa gulong yon. Tinulungan kitang pagtakpan ng kababuyan mo. Kung hindi ko ginamit ang impluensya ng lolo at tatay ko noon at ginamit ang pera ko para manahimik ang babaeng yon, mabubulok ka na sana sa kulungang yon. Ano ba? Bakit ang daldal mo ha? Dahil may bibig ako at may karapatan akong magsalita. Ginawa kitang tao pero hayop ka pa rin. Gusto mo bang ipaalala ko sa yung eksaktong ginawa mo? Gusto mo bang isigaw ko rito kung paano mo... Sabi ko, tumahimik ka na! Pagkatapos ng sigaw na yon ni Mark, may narinig akong malakas na kalabog sa kabila at sinundan nito ng tunog na may nabasag na salamin. Dali-dali kong tinakpan ng kamay ang bibig ko. Sumunod nito ang narinig kong mahihinang daing at iyak ni Christine. Halatang sinaktan ni Mark ang asawa niya. Maya-maya lang, narinig ko ulit ang boses ni Christine. Ano ba, Mark? Nasasaktan ako! Bitiwan mo ako! Subukan mong ibuka ulit yung bibig mo. Subukan mo! Hindi ba sinabi ko sa yung wag na natin pag-uusapan yung bagay na yon? Absuelto na ako, di ba? Wala akong kasalanan. Saka bakit ba paulit-ulit mo ako sinusumbatan, ha? Pinilit ko naman magbago na. Nagpapakabait lang ako eh. Mark, hindi ako makahinga. Maawa ka. Talagang hindi ka makakahinga kung hindi ka titigil. Ano ha? Mananahimik ka na ba? Sumagot ka! Oo, hindi na. Hindi na. Yan! Pagkatapos nun, binalot ng matinding katahimikan ng buong paligid. Wala nang umiiyak, wala nang sumisigaw. Nakiramdam ako sa paligid. Nag-aalala ko at natakot dahil baka kung ano nang nangyari kay Christine. Pero ilang sandali pa, may narinig ako ulit na payapa nang nag-uusap, na para bang naglalambingan na ulit. At doon na ako napanatag. Humiga na ako ulit sa kama at tinuloy ang aking pagtulog. Kinabukasan pagmulat ng mga mata ko, pakiramdam ko parang bugbog ang katawan ko. Halos hindi ako makabangon sa higaan eh. Ang bawat galaw ko, sinasabayan ng matinding kirot at sakit sa aking hita, braso at likod. Para akong binugbog ng 10 katao sa sobrang sakit ng mga muscles ko. Kahit ang simpleng pag-unat lang, sobrang napakahirap. Pero kahit ganon, pinilit kong bumangon para makapaghanda sa trabaho ko. Matapos akong maligo at makakain, lumabas na ako ng bahay. Pagbukas ko ng pinto, sabay din na lumabas ng kanyang unit si Coach Mark. Kalmado siya kahit medyo magulo ang buhok niya. Nang magtama ang paningin namin, agad siyang ngumiti na parang walang nangyari kagabi. Oh, Lisa, good morning. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon ha? Masakit ba ang buong katawan mo? Opo, Coach eh. Sobrang sakit ng mga braso at hita ko. Halos hindi ko nga po maikilo sa mga binti ko kanina pagbangon ko sa kama. Normal na reaksyon lang ng katawan mo yan dahil nabigla mga muscle mo sa una nating session. Huwag ka mag-alala. Mawawala rin yung sakit na yan kapag nagtuloy-tuloy na tayo. Saan ba ang punta mo niyan? Papasok ka na sa trabaho mo? Opo, papasok na po ako sa opisina. Ah, sige. Kumain ka na ba ng almusal? Kailangan mong kumain ng maayos ha para makarecover agad ang katawan mo sa workout.
Opo, tapos na po akong kumain. Sige po coach ha, mauna na ako sa inyo. Medyo nagmamadali na rin po kasi ako eh. Sandali lang, Lisa. Napatigil ako sa paglalakad at nilingon ko siya. Nakapamulsa siya at lumapit ng konti sa akin. Nawala ang malapad ng ngiti sa labi niya at napalitan ng seryosong ekspresyon. Gusto ko lang sanang mag-sorry sa'yo. Ha? Mag-sorry? Bakit po coach? Para saan? Tungkol sa ingay namin ni Christine kagabi. Sorry sigurado akong nagising ka sa lakas ng boses namin. Pasensya ka na talaga. Ganun lang talaga kasi yung asawa kong yun. Madalas siyang tupakin at kung sino-sino na lang ang pinagseselosan niya. Nagwawala na lang siya bigla sa bahay tapos ayaw niya nang makinig sa mga paliwanag ko. Ako po naman, ayoko nang maingay at magulo sa bahay. Ay, naku, okay lang po yun, coach. Wala ka naman dapat na ipaliwanag sa akin. Ayos lang talaga. Ganun naman yata talaga kapag may partner ka eh. Hindi maiiwasan na hindi kayo magkasundo sa ilang mga bagay. Siguro mahal na mahal ka lang talaga ng asawa mo kaya nagiging sobrang selosa niya. Kaya nga yun talagang malaking problema ko ngayon eh. Kung bakit naman kasi lumaki kong gwapo at habulin ng mga babae. Hindi ko naman kasalanan yun, di ba? Wow ha, coach ha? Ang taas naman ng confidence level mo. Siyempre naman, kung anong itsura at katawan ng meron ako ngayon, pinaghirapan ko to, no? Pawis at disiplina ang puhunan ko dyan sa gym. Parang ikaw, magiging ganyan ka rin ka-confident kapag na-achieve na natin yung body goals mo. At kapag nakuha na natin yun, dapat mo yung ipagmalaki ha. Dapat i-flaunt mo ang resulta at ipagmayabang. Hindi naman po siguro kailangan na irampa ko ang katawan ko kung sakali man na pumayat ako. Okay na sa akin na maging fit at malusog lang po, coach. Yung hindi na ako magkakasakit at hindi na nahihirapan huminga dahil sa sobrang katabaan. Okay na ako doon, coach. Ayoko namang ma-pressure sa ganyan. Naku, sinasabi mo lang yan ngayon kasi nga hindi mo pa nakikita ang resulta sa sarili mo eh. Tignan mo, after 8 months to 1 year, magbabago yung mindset mo na yan. Pustahan tayo. Magsusuot ka rin ng mga sexy na damit kapag pumayat ka na. Yung katulad ng ibang mga babae dyan na labas ang malulusog na hinaharap. Ha? Nagbibiro lang ako baka seryosohin mo. Biro ba yun? Sige coach, mauna na talaga ako ha. Kailangan ko na talagang pumasok sa trabaho eh. Ayokong malate. Mahigpit ang boss namin sa oras. Sige. Mag-iingat ka sa paglalakad Kita na lang tayo mamaya sa gym. Huwag mong kalimutan yung schedule natin Opo, sige po coach. Tumalikod na ako ng tuluyan at naglakad ng mabilis palabas ng apartment building. Hindi na ako tumingin pabalik. Habang naglalakad sa kalsada, hindi ko mapigil ang isipin ang mga sinabi niya. Ang yabang niya. Pero pagdating ko sa opisina, natabunan kagad ang isip ko ng patong-patong na trabaho. Nawala sa utak ko ang kayabangan ni Coach Mark at ang nangyari sa kabilang unit kagabi. Naging abala ako sa paggawa ng mga report at pag-aasikaso ng mga dokumento kaya lumipas ang buong maghapon nang hindi ko namamalayan. Kinahapunan, dumiretso ulit ako sa gym. Nandun na naman si Coach Mark. Samantala, mabilis na lumipas ang mga unang linggo ko sa Bacal Boys Fitness Gym. Naging bahagi na ng pang-araw-araw kong gawain ang pagpunta sa gym tuwing hapon pagkatapos kong magtrabaho. Unti-unti, nabawasan na ang timbang ko. Masaya ako sa pagbabago ng katawan ko. Naging kampante na rin ako sa loob ng gym. Isang hapon bago ko umalis papuntang gym, nagkasalubong kami ni Miss Christine sa hallway ng apartment. Nakayuko siyang naglalakad pa uwi. Nang mag-angat siya ng tingin at makita ko, pilit siyang ngumiti. Napansin ko kagad ang nangingitim na ilalim ng kanyang mga mata. Halatang kulang siya sa tulog. Lisa, pupunta ka sa gym? Opo Miss Christine. Maaga pa nga po pero gusto ko na sanang mag-warm up kagad doon eh. Ang laki na ng pinayat mo Ang galing mo naman magdisiplina ng sarili. Si Mark ba, mabait ba siyang magturo sa'yo doon? Wala ba siyang ibang ginagawa Opo, maayos naman po siyang magturo ate. Puro workout lang po talaga ang ginagawa namin sa loob. Mabuti kung ganon. Pero matanong ko lang, wala ka bang nakikitang kakaiba sa kanya? Tulad ng kung may kalandian ba siya doon sa gym? Po? Pasensya ka na
Medyo may nararamdaman kasi akong kakaiba sa asawa ko matagal na. May tinatago siya sa akin eh. Mukhang may kinahuhumalingan na naman siyang babae sa gym. Po? Ewan ko po. Miss Christine, kasi kapag nasa gym naman po ako, wala naman siyang kinakausap na ibang babae eh. O kung may kausapin man siya, formal lang naman silang nag-uusap na mga yun at wala namang kakaiba. Nakapagtataka naman. Ano kayang tinatago ng asawa ko? Alam mo kasi, yung asawa ko ibang kilos niya kapag may nagugustuhan siyang babae. Kailangan kong malaman kung sino yon. Ay baka wala naman po. Huwag niyo na pong pag-isipan ng hindi maganda si Coach. Sigurado naman po kung mahal na mahal ka niya. Matapos kong sabihin ito, pilit siyang ngumiti sabay paalam na sa akin at naglakad na siya papasok sa unit nila. Pinagmasdan ko pa siya at sinundan ng tingin hanggang sa sumarang pinto. Malungkot siya at may halong pagdududa ang boses niya. Pero totoo naman kasi ang sinabi ko sa kanya. Wala naman akong nakikitang kakaiba sa aking coach. Nagpatuloy lang ako sa routine ko. At isang gabi, biglang bumuhos ng malakas ang ulan. Dahil dito, isa-isang umuwi ang mga kasama ko sa gym hanggang sa kami na lang dalawa ni coach ang natira. Wala naman akong dalang sasakyan kaya nagdesisyon akong ipagpatuloy na lang ang workout ko. Umaasang titila din ang ulan pagkatapos ko. Habang nasa routine kami at nagbabarbell ako, naramdaman ko ang matinding bigat na pumatong sa buong katawan ko. Nagsimula akong bumaba o mag-squat. Nakatutok ang aking mga mata sa salamin. Nakita ko sa refleksyon ko na nakatayo si coach sa mismong likuran ko. Napakalapit niya. Sige, kaya mo yan. Ganyan nga. Uy, teka sandali. Mali ang posisyon mo. Baka sumakit ang katawan mo niyan. Sandali lang ha. Itatama natin. Nagulat ako nang bigla niyang idinikit ang katawan niya sa likod ko. Hindi ito ang normal na posisyon ng pag-alalay niya sa nag-i-squat. Kadalasan nasa gilid lang siya o may konting distansya. Nang bumaba ang katawan ko para sa unang rep, biglang dumampi ang mga kamay ni Coach Mark sa magkabilang gilid ng bewang ko. Nanigas ako. Nawala ang konsentrasyon ko. Malamig ang mga palad niya pero naramdaman ko ang pagdiin ng mga daliri niya sa balat ko kahit na may suot akong t-shirt. Straight mo ang likod mo, Lisa. Huwag kang yuyuko ha. Gamitin mo ang hips mo para itulak ang bigat pa itaas. Itinulak ko ang aking sarili pataas. Bumalik ako sa nakatayong posisyon. Inaasahan kong tatanggalin na niya ang mga kamay niya sa bewang ko. Ngunit hindi niya yun ginawa. Sa halip, mas diniinan pa niya ang pagkakahawak. Ramdam ko ang mainit niyang hininga sa aking batok. Bumilis ang tibok ng puso ko. Iba ang kutob ko sa ginagawa niya. Bumaba ulit ako para sa pangalawang rep. Sumabay siya sa pagbaba ko. Nakadikit pa rin ang dibdib niya sa likod ko. At sa pagkakataong ito, gumapang ang kanang kamay niya mula sa bewang ko pababa sa gilid ng hita ko. Naramdaman ko ang panggigigil ng mga daliri niya sa laman ko. Agad akong tumayo ng mabilis. Mabuti na lang at naihakbang ko ang paa ko pasulong. Ibinagsak ko ang barbell. Gumawa ito ng napakalakas na kalampag na umalingaw-ngaw sa buong gym. Nangibabaw sa tunog ng ulan sa labas. Hinarap ko siya kagad. Namumula ang mukha ko. Hinihingal ako hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa gulat at kaba. Coach, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako hinahawakan ng ganon? Hindi ako komportable. Ha? Tinatama ko lang naman ang forma mo. Wala naman ako masamang ginagawa sa'yo ah. Coach mo ako, trabaho ko to. Bakit? Binibigyan mo ba ng mali siyang ginagawa ko? Inaalalayan lang naman kita. Hindi ganon ang tamang pag-alalay, Coach. Buong buwan mo na akong tinuturuan at kailanman hindi mo ako hinahawakan sa bewang ko at mas lalong hindi mo ako hinihipuan. Tama na to, no? Uwi na nga ako. Hindi ko natatapusin ang set ko. Dali-dali akong naglakad papunta sa bench para kunin ang gamit ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinapasok ang towel at tubig sa loob ng bag. Ramdam ko ang mga mata niya na nakasunod sa bawat galaw ko. Dumiretso ako sa exit pero bago pa man ako makahawak sa doorknob, narinig ko na nakasunod siya sa likuran ko. Tapos ay mabilis siyang humarang sa tapat ng pinto at pinatong ang isang kamay sa frame kaya hindi ako nakalabas. Saan ka pupunta? Sobrang lakas ng ulan sa labas oh. Baha na sa mga eskinita. Gusto mong magkasakit? Uuwi na ako. Huwag kang humarang dyan sa pintuan. Hindi ka pwedeng lumabas. Huwag kang matigas ang ulo. Isasabay kita pa uwi.
Hindi kita pwedeng pabayaan dyan sa labas dahil umuulan. Mas mabuti pang mabasa ako sa ulan kesa manatili rito kasama ka. Natatakot na ako sa'yo. Natatakot ka sa akin? Haba, masyado ka naman nag-iisip ng kung ano-ano. Bakit sa tingin mo ba may gagawin ako sa'yo rito, ha? Hindi ko alam, kaya please lang, kung talagang wala kang masamang gagawin sa akin, umalis ka dyan sa pinto at hayaan mo akong makalabas. Hindi pwede. Dito ka lang. Ano ba kasi ang kailangan mo? Ayoko nang mag-workout. Gusto ko nang umuwi. Umalis ka na dyan sa dadaanan ko. Bakit ba ang init ng ulo mo? Relax ka lang. Di ka naman mapapahamak dito sa loob eh. Mas delikado pa nga dyan sa labas ngayon eh. Dito, safe ka. At ako ang bahala sa'yo. Hinawakan niya ang braso ko ng napakahigpit. Bumaon ang malalaki niyang daliri sa balat ko. Dahilan para mapasinghap ako sa sakit. Napatigil ako bigla at napatingin sa mukha niya. Napansin kong biglang tila namungay ang mga mata niya. Bahagya niya akong tinitigan mula ulo hanggang paa at pagkatapos unti-unting ngumisi. Isang ngising malaswa at puno ng pagnanasa na hindi ko akalaing makikita ko sa kanya. Sinubukan kong bawiin ang braso ko pero masyado siyang malakas. Nagpumiglas ako. Hinata ko ang braso ko palayo, ngunit mas lalo lang niyang hinigpitan ng pagkakakapit. Hinila niya ako palapit sa kanya. Nagdikit ang mga katawan namin. Naaamoy ko na ang hininga niya, amoy sigarilyo at kape. Inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko. Nararamdaman ko ang bawat paglabas ng mainit na hangin mula sa ilong niya patungo sa leeg ko. Kinilabutan ang buong pagkatao ko. Pilit kong inilalayo ang mukha ko pero hinawakan niya ang bato ko gamit ang kabilang kamay niya para hindi ako makagalaw. Huwag ka na magpanggap na ayaw mo, Lisa. Matagal ko nang napapansin yung mga nakaw na tingin mo sa akin. Alam kong gusto mo rin to. Hindi ka pa nagkaka-boyfriend, di ba? Gusto mo ba maramdaman ang kalinga ng isang lalaki? Ano bang sinasabi mo? Bitiwan mo nga ako! Huwag ka nang magpakipot. Tayong dalawa lang ang nandito, oh. Walang makakaalam. Paliligayahin kita. Pagkakataon mo na to. Bastos ka! Hayop ka! Wala akong pakialam sa'yo! Bitiwan mo ako sabi! Sisigaw ako! Hihingi ako ng tulong! Sumigaw ka kung gusto mo. Walang makakarinig sa'yo. Rinig mo ba ang ulan sa labas? Kahit magsisigaw ka dyan hanggang maputol ang litid mo, walang tutulong sa'yo. Saka palagay mo ba, may maniniwala sa'yo ha? Tignan mo nga yung sarili mo. Mataba ka pa rin. Pangit pa. Ang ganda-ganda ng asawa ko. Sa tingin mo ba may maniniwala sa'yo na pinagnasahan kita? Sasabihin nilang gumagawa ka lang ng kwento dahil nireject kita. Mas hinigpitan niya ang hawak sa bato ko. Pilit niyang inilalapit ang mga labi niya sa mukha ko. Sinubukan niya akong halikan sa leeg. Inilagan ko ito at patuloy akong nagpupumiglas. Umiiyak na ako sa takot at galit. Nagsimula siyang maglakad pa atras. Hinihila niya ako patungo sa direksyon ng locker room sa kaduluduluhan ng gym. Madilim sa bahaging yon dahil nakapatay na ang mga ilaw. Dumulas ang sapatos ko sa rubber mat habang pilit kong inilalaban ang buong bigat ng katawan ko para hindi siya makapunta doon. Ipinadyak ko ang mga paa ko. Nagpumiglas ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Wag! Ayoko! Parang awa mo na, coach! Bitiwan mo na ako! Hayop ka! Hayop? Oo, hayop talaga ako. Pero alam mo kung anong mas nakaka-excite? Yung nakikita kita nagpupumiglas. Ang sarap mong tignan kapag ganyan ang mukha mo, Lisa. Sumiseksi ka sa paningin ko. Bitiwan mo ako! Ipakukulong kita! Hayop ka! Bitiwan mo ako! Huwag ka na magpumiglas. Hindi naman kita sasaktan eh. Alam mo, aamin na ako ha. Matagal na akong may gusto sa'yo. Kahit nung di ka pa nagpapamember dito at nakikita kita sa apartment, matagal na kitang pinagpapantasyahan. Ako kasi, mahilig talaga ako sa babaeng matataba. Diyan ako mahina, Lisa. Anong sabi mo? Ako? Pinagpapantasyahan mo? Kadiri ka! May asawa ka na tapos gagawin mo to? Ano naman ang pakialam ko kay Christine? Yung babaeng yun, panggulo lang sa buhay ko. Pero ikaw, Lisa, iba ka. Gusto kita.
crush na crush nga kita eh. Palagi ko ang napapansin yung mga binti at hita mo eh. Kahit anong takip ng maluluwag na damit dyan, nakikita ko pa rin ang sarap ng katawan mo. Sumpahin ka sa mga sinasabi mo! Manyak! Yan! Ganyan ang gusto ko, yung palaban. Sige, lalo lang tuloy akong nanggigigil sa'yo eh. Ang sama mo! Ang sama-sama mo! Pakawalan mo ako! Hindi mo ako pagmamayari! Ngayong gabi, akin ka lang. Huwag ka mag-alala. Gagawin natin ng espesyal ang gabing ito. Hindi kita sasaktan. Walang makakaalam nito, ha? Sige na. Hindi ako papayag! Hindi mo ako magagalaw! Hayop ka! Demonyo ka! Tulong! Sige, sigaw lang. Mas lalong nakaka-turn on yung boses mo kapag ganyan ka eh. Wala kang kwenta! Nakakadiri ka! Mas lalong lumakas ang ulan sa labas na may kasama pang malalakas na kulog at kidlat. Kasabay ng malakas na pagkulog, biglang bumukas ang pinto ng gym. Pumasok doon ang isang pamilyar na muka. Napahinto ito at nanlaki ang mga mata nang makita kami ni Mark. Mabilis na tinanggal ni Coach Mark ang mga kamay niya sa katawan ko. Para siyang napapaso. Agad siyang umatras ng 3 hakbang palayo sa akin. Inayos niya ang gusot ng kanyang damit. Tumalikod siya saglit at mabilis na dumampot ng basahan sa sahig. Nagpapanggap siyang nagpupunas ng mga dumbbell sa rack na parang walang nangyari. Iba na ang ekspresyon ng mukha niya. Bumalik siya sa maaliwalas at inosenteng itsura. Magandang gabi ho sa inyo. Gabi na po ah. Bakit po kayo pumasok dito? Napakalakas ng ulan sa labas. Makikisilog lang muna ako rito. Bakit? Ipagdadamot mo ba itong gym mo sa isang matandang inabot ng malakas ng ulan sa kalsada, ha? Ay, hindi naman ho sa ganun. Pasensya na po kayo ah. Nagulat lang ho talaga ako kasi sarado na po kami at naglilinis na lang ng mga gamit. Sige po, maupo muna kayo dyan sa tabi. Kukuha lang po ako ng tuyong basahan sa locker room para mapunasan ang pwesto nyo. Basang-basa na po kasi yung sahig eh. Tumalikod na si Coach Mark at naglakad papunta sa locker. Nang tuluyan na siyang makapasok at mawala sa aking paningin, dun lang ako nakahinga ng maluwag. Mabilis akong humakbang papalapit sa matandang babae. Paglapit ko sa kanya, bigla niyang inabot ang kanyang kamay sabay hila sa akin palabas ng gym. Sinalubong namin kagad ang malakas na hagupit ng hangin at buhos ng ulan. Pero hindi namin inisip yon. Ang tanging mahalaga sa akin, makalayo ako sa lugar na yon. Ang makalayo sa demonyo at manyakis na gym instructor. Tumakbo kami sa madilim na eskinita. Walang poste na gumagana dahil sa sama ng panahon. Tanging malalakas na kulog at kidlat lang ang nagbigay ng liwanag sa aming daraanan. Patuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa kami ay makalayo at makakita ng isang waiting shed. Doon kami sumilong para makapagpahinga ng konti. At doon ako tuluyang napaiyak. Binalaan na kita, hindi ba? Ang sabi ko sa'yo, may demonyo sa lugar na yon, pero itinuloy mo pa rin. Kayo po pala yung matandang nagbabala sa akin noon. Patawarin niyo po ako kung hindi ako naniwala kaagad. Hindi ko lubos maisip na magagawa niya sa akin yun. Wala kang dapat ihingi ng tawad, iha. Sadyang magaling lang magtago ng baho ang lalaking yon. Mapanlin lang ang itsura niya kaya maraming nabibiktima. Bakit kilalang kilala niyo po siya? Kilala ko talaga. Alam ko kung saan siya nakatira. Alam ko kung anong oras siya lumalabas at umuuwi ng bahay niya. Kilala ko kung sino ang asawa at marami pang iba, iha. Matagal ko na siyang minamanmanan kaya marami talaga akong alam sa kanya. Minamanmanan niyo po siya? Oo, alam mo, mabuti pa, wag na natin pag-usapan muna ito. Umuwi na tayo. Ihahatid na kita sa bahay ninyo. Hindi po pwede. Hindi ako pwedeng umuwi doon. Bakit naman? Hindi po ako ligtas doon eh. Magkatapat lang po kami ng pinto ng lalaking yun. Sa isang apartment building lang po kami nakatira at magkaharap po ang unit namin. Natatakot po ako na baka sundan niya ako ron eh. Baka kapag umuwi ako doon, isa katuparan niyang masamang plano niya sa akin. Wala po akong kasama sa bahay eh. Saan ka niyan tutuloy?
Hindi ko pa po alam kung saan ako pupunta ngayon. Wala po akong malalapitan o pamilya dito sa lugar na to dahil umuupa lang po ako ng apartment. Kung ganon, mabuti pa sa akin ka na lang sumama. Doon ka muna sa bahay na tinutuluyan ko tumuloy ngayong gabi. Maliit nga lang ang bahay ko pero ligtas ka ron. Walang makakapasok na kahit sino at nakasusi ng maayos ang gate namin. Makakapagpahinga ka ron ng walang inaalalang panganib. Bukas na natin isipin kung anong gagawin mo sa tirahan mo at kung paano ka kukuha ng mga gamit. Ang mahalaga ngayon, hindi ka niya masusundan dito. Totoo po ba yan, Lola? Wala po ba akong maaabala sa bahay niyo? Nakakahiya po yata eh. Basang-basa pa po ako ng ulan tapos wala din po akong dalang damit. Walang kaso yun, iha. Mag-isa nga lang ako sa buhay kaya huwag kang mag-alala. Wala akong ibang kasama sa bahay dahil patay na ang apo ko. May mga lumang damit ro na pwede mong hiramin pansamantala. Kasya naman siguro sa'yo yun. Ang mahalaga, mailayo kita sa sitwasyong ito. Halika na, tayo na at baka lalo pang lumakas itong ulan. Malapit lang dito ang bahay ko. Isang liko lang naman ang lalakarin natin. Tumayo na ako at inalalayan siya na makatayo mula sa malamig na semento ng waiting shed. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa matandang kasama ko ngayon. Isang estranghero pa talaga ang nagligtas sa akin at nag-alok ng matutuluyan sa pinaka nakakatakot ng gabi sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, siguradong napahamak na ako ng tuluyan sa kamay ni Coach Mark. Lola, sigurado po ba tayong hindi niya tayo masusundan? Nakakatakot po talagang lalaking yun eh. Huwag kang mag-alala. Wala na siyang lakas ng loob na lumabas pa ng gym ngayon. Duwag ang lalaking yon kapag may ibang nakakita sa ginagawa niya. Matapang lang siya kapag walang kalaban-laban ng biktima niya. Napakasama po niya. Akala ko pa naman nagmamalasakit lang siya bilang coach ko. Ganyan ang estilo niya. Kukunin niya ang loob mo. Magpapanggap siyang mabait. Kapag nakuha na niya ang tiwala mo, doon siya aatake. Hindi ka niya unang biktima, Lisa. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Wala naman po ako nabanggit kanina ha. Narinig kong isinisigaw ng hayop na yun ang pangalan mo kanina. Sabi niya huwag kang maingay, Lisa. Kaya nalaman ko. Halika na, bilisan na natin. Malapit na tayo sa bahay ko. Sumunod ka na lang sa akin. Nagpatuloy na kami sa paglalakad sa gitna ng malakas na ulan. Halos manginig na ako sa lamig bago namin narating ang isang bahay. Binuksan ni Lola ang gate at tuloy-tuloy kaming pumasok sa kanyang bahay. Maliit lang ito, wala masyadong gamit sa loob. Medyo madilim din dahil iisang bombilya lang ang nakasindi sa buong sala. Pinaupo niya muna ako. Pumasok siya sa isang kwarto at paglabas niya may dala na siyang tuyong tuwalya at mga damit. Inabot niya ito sa akin para makapagbihis na ako at hindi tuluyang sipunin. Tinignan ko ang mga binigay niya. Isang t-shirt at pajama ang pinapasuot niya sa akin. Natuwa ako nang makita kong mukhang kasize ko lang dati ang nagmamayari ng mga damit na yon. Sakto ito sa sukat ng katawan ko. Pumasok agad ako sa banyo nila. Pinunasan ko ang basang buhok at buong katawan ko gamit ang tuwalya bago ko isinuot ang t-shirt at pajama. Pagkatapos magbihis, lumabas na ako ng banyo at humarap ulit kay Lola Maming. Kape muna, iha. Uminom ka muna para mainitan ang sikmura mo habang naghihintay tayo. Nagluluto ako ng mainit na sabaw doon sa kusina. Ayos ka ba na suot mo yan, ha? Hindi ka na ba nilalamig? Opo, Lola. Ayos na po ako. Maraming salamat po talaga sa lahat ng tulong niyo sa akin ngayong gabi, ha? Sobrang laking bagay po nitong kape. Pasensya na po talaga sa abala. Walang abala, iha. O siya, higupin mo na yan para kumalma ang buong sistema mo. Alam kong pagod na pagod pa ang katawan at isip mo sa mga nangyari kanina. Oo nga po eh. Siya nga po pala, Lola. Kanina pa po ito gumugulo sa isip ko habang naglalakad tayo pa uwi. Bakit niyo po pala minamanmanan si Coach Mark? Tsaka bakit kilalang kilala niyo po ang buong pagkatao niya? Ay, akala ko hindi mo na itatanong yan eh. Kilalang kilala ko ang demonyong yon dahil siyang sumira sa buhay ng kaisa-isa kong apo, si Clarice.
Yang suot mong damit ngayon kay Clarice yan. Sakto sa'yo dahil magka-size kayo. Po, sa apo po ninyo itong damit? Nasa na po siya ngayon? Wala na siya, Lisa. Patay na ang apo ko. At ang lalaking muntik nang gumahasa sa'yo kanina, siya ang mismong dahilan kung bakit nawala ang apo ko. Ha? Diyos ko, ano pong nangyari? Dati rin siyang nag-gym doon sa lugar na yon. Matabang bata si Clarice. Madalas siyang asarin at kutsain ng mga tao sa paligid niya dahil sa timbang niya. Gustong-gusto niyang pumayat para tumigil ng mga nang-iinsulto sa kanya. Nag-ipon siya ng matagal para makapag-enroll sa gym na yon at si Mark ang naging coach niya. Nung una napakabait daw ng lalaking yon. Palaging nakaalalay, palaging nagbibigay ng pampalakas ng loob. Buong tiwala ang binigay ng apo ko sa kanya dahil naramdaman niyang may isang taong hindi nang husga sa hugis ng katawan niya. Ganyan-ganyan din po ang ginawa niya sa akin, Lola. Pinaramdam niya sa akin na espesyal ako at may potensyal ako. Yan talaga ang estilo niya. Kukunin niya ang loob mo. Papaniwalain ka niya na ligtas ka sa piling niya. Tapos nung naging sobrang komportable na si Clarice sa kanya, doon na niya sinimula ng kabahan niya kanya. Isang gabi, umuulan din yun ng napakalakas. Naiwan silang dalawa sa loob ng gym. Kinahasa niya ang apo ko, Lisa. Walang kalaban-laban ng bata. Ginamit niya ang lakas niya para patahimikin si Clarice. Napakasama talaga niya. Hayop siya. Umuwing wasak na wasak ang apo ko ng gabing yun. Iyak ng iyak. Nanginginig ang buong katawan niya nang sabihin niya sa akin ang ginawa ng coach niya. Hindi ako nag-atubili. Nagkaso kami kinabukasan. Idinimanda namin siya ng rape. Gusto ko mabulok siya sa kulungan. Pero alam mo ba kung anong nangyari sa kaso namin? Ano po? Napagbayad niyo po ba siya? Hindi. Hindi man lang siya nakatikim ng rehas. Maimpluwensya ang pamilya ng asawa niya. Marami silang pera at koneksyon. Nagbayad sila ng magagaling na abogado para durugin kami. Pinaligtad nila ang buong kwento sa korte. Pinalabas nilang kabit daw ni Mark ang apo ko. Pinalabas nilang ginusto ni Clarice ang nangyari at nag-iimbento lang siya ng kwento dahil nalaman ng asawa ni Mark ang relasyon nila at gusto na siyang hiwalayan ng lalaking yon. Napakasinungaling nila. Paanong paniniwalaan ng korte at ng mga tao yun? May mga ebidensya po ba sila? Wala silang ebidensya. Ginamit nilang itsura ng apo ko laban sa kanya. Yun ang pinakabasakit sa lahat, Lisa. Hinarap kami ng mga abogado nila sa loob ng husgado at sinabing walang pagnanasaan si Mark sa apo ko dahil mataba siya. Pangit daw ang apo ko at walang kurba ang katawan. Hindi daw nakakaakit ang mga matatabang babae kaya imposibleng gahasain siya ng isang lalaking may maganda namang asawa. Ang sasama nila. Bakit ganun mag-isip ang mga tao? Porke ba may kalakihan ng katawan namin, hindi na kami pwedeng mabiktima ng mga manyakis? Wala bang karapatang makakuha ng hustisya ang mga matatabang babae? Yan ang malungkot na katotohanan sa lipunan natin. Hindi pinaniniwalaan ng mga biktima kapag hindi sila pasok sa pamantayan ng lipunan. Madaling husgahan ng mga babaeng malalaki ang katawan. Sasabihin pa ng mga tao sa labas ng korte, dapat nga daw magpasalamat pang apo ko dahil may pumatol sa kanya. Ganyan kawalang ya ang lipunan natin. Pinagtatawanan lang nila si Clarice. Durog na durog ang apo ko. Hindi niya kinaya ang matinding kahihiyan at ang maling husga ng publiko. Bawat paglabas niya ng bahay, tinatawag siyang ilusyonada at desperada. Lola, nakikiramay po ako. Naiiyak po ako sa sinapit ng apo niyo. Sobrang sakit po siguro para sa inyo na makita siyang nagdurusa ng ganon. Wala po silang puso. Wala silang karapatang ipahiya ang apo niyo, no? Ilang linggo ang nakalipas. Hindi na kinaya ni Clarice. Nagbigti siya sa loob ng kwarto niya. Natagpuan ko na lang siyang wala ng buhay isang umaga. At ang lalaking yun, napawalang sala siya ng buong buo.
Na-dismiss ang kaso at wala daw siyang direktang pananagutan sa pagpapakamatay ng apo ko dahil desisyon daw yun ni Clarice. Nagpatuloy lang siya sa paghahasik ng kamanyakan sa gym na yon. Kaya palagi akong nag-aabang sa labas. Minaman-manan ko siya araw-araw. Gusto kong makita kung sino ang mga isusunod niya. Pinupuntirya niya talaga ang mga matatabang babae dahil alam niyang hindi sila paniniwalaan na mga tao. Alam niyang madali kayong patahimikin at madaling sirain ang kredibilidad niyo. Kaya po pala iniligtas niyo ko. Kaya po pala nandun kayo. Oo, pasensya na kung nagsinungaling ako kanina ha. Mabuti na lang at hindi natuloy ang masamang balak niya sa'yo. Siya nga pala, anong plano mo ngayon? Kakasuhan ko po siya ng sexual harassment. Magrereklamo po ako bukas na bukas din sa mga pulis. Makinig ka sa akin, Iha. Huwag mo nang ituloy yan. Bakit po? Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya kay Clarice at sa akin. Kailangan may maglakas ng loob na kalabanin siya. Wala ka ring mapapala sa pagrereklamo laban sa kanya. Pera na naman ang pagaganahin ng mga yan. Babalik na rin na naman nila ang kwento. Sasabihin nilang naghahabol ka lang kay Mark. Gagamitin na naman nilang itsura mo para sirain ang pangalan mo sa harap ng maraming tao. Sasabihin nilang may gusto ka sa coach mo at hindi ka niya pinagbigyan kaya nag-iimbento ka ng kwento. Sisirain nilang buhay mo ng buong buo. Huwag mo nang isubo ang sarili mo sa kapahamakan dahil alam ko ang kayang gawin ng mga taong yan. Mauulit lang ang nangyari kay Clarice. Pero hindi ko po kayang palampasin na lang ito ng ganun-ganun lang. Gusto ko po siyang makulong. Gusto ko siyang magbayad sa lahat ng ginawa niya sa apo niyo at sa akin. Naiintindihan kita. Alam ko ang nararamdaman mo dahil ganyan din ang naging galit ko noon. Pero maniwala ka sa akin. Talo tayo sa batas ng mga mayayaman. Patuloy niya lang tayong pagtatawanan sa korte. Wala na po ba tayong magagawa? Hahayaan na lang po ba natin siyang makahanap ng iba pang mabibiktima? May pwede tayong gawin para makuha ang hustisya. May ibang paraan para pagbayaran niya ang lahat ng kasalanan niya nang hindi tayo dumadaan sa husgado. Ano po yun? Paano po natin gagawin? Ako na ang bahala doon, Iha. Hindi mo na dapat malaman kung ano yun. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Ang mahalaga ngayon, nailayo kita sa kanya at ligtas ka na. Patuloy akong kinumbinsi ng matanda na kalimutan na ang paglapit sa mga pulis. Wala akong nagawa kundi ang tumahimik na lang at makinig sa kanya. Ramdam ko ang labis na pait at galit sa bawat salitang binibitiwan niya tungkol kay Coach Mark. Wala na akong sinabi para kontrahin pa siya. O sige na, mabuti pa tumayo ka na muna rito. Sigurado akong kumukulo na yung sabaw ko sa kusina. Kumain na muna tayo para mainitan yan tiyan mo at kumalma ang sikmura mo. Halika na, sumunod ka na sa akin sa kusina. Sige po, Lola Maming. Tumayo siya at dumiretso sa maliit niyang kusina. Sumunod ako para tulungan siyang maghain. Naglagay ako ng 2 mangkok at kutsara sa ibabaw ng kahoy na lamesa. Bumalik siya dala ang isang kaldero ng mainit na sopas. Umupo kami at tahimik na kumain. Nakatulong ang mainit na sabaw para tuluyang mawala ang panginginig ng katawan ko dahil sa lamig ng ulan. Walang nagsalita sa aming dalawa habang inuubos namin ang pagkain. Nilinis ko kagad ang pinagkainan namin pagkatapos naming maubos ang sabaw. Nagpresinta akong maghugas ng plato sa lababo habang inaayos niya ang aming higaan. Nang matapos ako sa paghuhugas, nakita kong nakabukas ang pinto ng isang maliit na kwarto. Sakto namang paglapit ko, siya namang paglabas ni Lola Maming sa kwarto na yon. Dito ka na matulog, Lisa. Ito ang kwarto ng apo kong si Clarice. Inayos ko na ang kama niya para sa'yo. Diyan ka na muna magpalipas ng gabi para makapagpahinga ka ng maayos. Sumilip ako sa loob ng kwarto. Maayos ang mga gamit at may mga nakadikit pang posters sa dingding. Nakita ko rin ang isang malaking litrato ng isang matabang babae na nakangiti sa ibabaw ng cabinet. Si Clarice. Biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi ko kayang matulog sa kwarto ng taong nagpakamatay dahil din sa lalaking sumira sa gabing ito.
Masyadong mabigat sa pakiramdam at alam kong hindi ako makakatulog doon. Lola, maraming salamat po talaga ha. Pero baka po pwedeng sa sala na lang po ako matulog. Ayos lang po ba sa inyo? Sigurado ka ba ha? Mas komportable ka sana rito sa kwarto dahil may makapal na kutsyon, may ventilador pa at… Hindi po ako makakatulog dyan, Lola. Medyo hindi ko po kasi kayang pumasok dyan sa loob, lalo na't alam ko po ang nangyari kay Clarice. Sana po naiintindihan niyo ako. Dito na lang po ako sa sala. Sigurado ka ba? Opo, sigurado po ako. Naiintindihan ko, iha. Sige, kukunin ko lang itong banig at mga unan sa loob. Dito ko na lang sa sala namin ilalapag ang tutulugan mo. Maraming salamat po sa lahat, Lola Maming. Tinulungan ko siyang maglatag ng banig at makapal na kumot sa sahig ng sala. Inilagay namin yon sa tapat ng lumang sofa. Binigyan din niya ako ng isang maliit na unan. Humiga na ako sa banig. Pinatay na rin ng matandang isang bombilya sa sala kaya naging madilim na ang buong paligid. Pumikit ako at pilit kong kinalimutan ang bawat masamang nangyari sa loob ng gym. Nakatulog naman ako sa bahay ni Lola Maming pero bigla akong nagising sa kalagitnaan ng gabi. May narinig akong sunod-sunod na bulong. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi. Kasabay nun, kumalat sa buong sala ang amoy ng natutunaw na kandila. Kinabahan kagad ako kaya mabilis akong nagtalukbong ng kumot. Tumagal din ng halos 30 minuto yung mga bulong sa paligid bago tuluyang nawala. Sunod ko namang narinig yung mga mahihinang hikbi. May umiiyak. Pinakinggan ko ng mabuti yung boses at nalaman kong kay Lola Maming yun. Agad akong bumangon. Kinapa ko yung malamig na sahig sa dilim at tinungo ko ang kwarto ng matanda para tignan ang kalagayan niya. Sinundan ko yung liwanag na tumatagos mula sa siwang ng pinto niya. Paglapit ko doon, kumatok ako ng 3 beses. Bumukas ang pinto. Bumungad sa akin si Lola Maming. Nanginginig ang boses niya at may bahid ng luha ang kanyang mga pisngi. Oh, Lisa, nagising ba kita? Narinig ko po kasi kayong umiiyak. Ayos lang po ba kayo, Lola? May masakit po ba sa inyo? Ayos lang ako, iha. Nagdarasal lang ako kaya medyo nadala ako ng emosyon. Bumalik ka na sa tulugan mo. Sumilip ako sa likuran niya. Naigala ko ang aking paningin sa loob ng kwarto niya. Punong-puno ng mga kakaibang anik-anik ang buong paligid. May mga garapon ng ugat, mga tuyong dahon, may iba't ibang bote sa ibabaw ng lamesa. Nakalapag sa sahig ang mga nakasinding itim na kandila. Sa gitna nun, nakita ko ang basang damit na suot ko kanina sa gym. May isang maliit na itim na manika sa ibabaw ng damit ko at tagtad yun ng mga nakatusok na karayom. Napaatras ako ng mabilis dahil sa gulat. Lola, ano po yan? Ano pong ginagawa niyo? Huwag kang matakot, Lisa. Bakit po nandyan yung pinaghubaran kong damit kanina? Tapos may manika pa po na puro karayom. Mangkukulam ho ba kayo? Kinukulam niyo po ba ako, ha, Lola? Hindi kita kinukulam, iha. Si Mark ang kinukulam ko. Pero bakit po nasa damit ko yung manika? Baka po tamaan ako at mapahamak dyan sa ginagawa niyo. Hindi ka maaano rito. Wala kang dapat na ikatakot. Hindi gagana sa'yo ang sumpa. Kailangan ko lang gamitin ang damit mo dahil ito ang tanging bagay na nadikitan ng katawan niya. Nandito sa tela ang pawis niya at enerhiya niya. Ito ang kailangan ko para tumalab ang kulam sa hayop na lalaking yon. Po, pero bakit? Bakit kailangan niyo po siyang kulamin? Ito ba yung sinasabi niyo sa akin kanina na paraan para makuha natin ang hustisya? Mangungulam po kayo? Matagal niyo na po ba itong ginagawa? Hindi, Lisa. Hindi naman ako dating mangkukulam eh. Ang totoo niyan, nag-aaral pa lang ako. May isang matandang lalaki noon na nagturo sa akin ng itim na mahika. Pinag-aralan ko ito gabi-gabi at sinunod ko ang lahat ng ritual para makamit nga ang hustisya para sa apo ko. Kaya niyo po ba ako dinala dito sa bahay niyo para makuha ang damit ko? Hindi naman sa ganon, iha. Wala naman akong balak na gawin ito kanina eh. Pero kasi matagal na akong naghihintay ng pagkakataon para makakuha ng kahit na anong gamit niya.
Mahirap makalapit sa lalaking yun at maingat din siya sa mga gamit niya. Kaya hindi ko maituloy ang pangkukulam sa kanya. Kaya kayo lumapit sa akin dahil naisip nyo na magagawa nyo na ang gusto nyo kasi nasa akin ang bagay na kailangan nyo? Iniligtas kita dahil ayokong may mangyaring masama sa'yo. Pero oo, aaminin ko. Sinasamantala ko na ang pagkakataong ito dahil matagal ko na rin itong hinihintay. Lola, hindi po maganda ang ginagawa nyo eh. Masama po ito. Tigilan nyo na po yan. Wala nang masasama pa sa ginawa niya kay Clarice at sa muntik na niyang gawin sa'yo. Kumalma ka, Lisa. Ako ang bahalang sumalo sa anumang kapalit nito dahil handa na akong mamatay makuha lang ang hustisya. Bumalik ka na doon sa sala at matulog ka na. Wala kang narinig ngayong gabi, ha? Wala kang nakita. Ako na ang bahalang tumapos sa lalaking yon. Dahan-dahang isinara ni Lola Maming ang pinto ng kwarto niya. Naiwan akong nakatayo at saka ako dahan-dahang naglakad pabalik sa sala. Kinabukasan, maaga akong nagising at inayos ko na kagad ang higaan ko sa sala. Nang makapag-usap kami ng matanda, pinayagan na niya akong makauwi ng apartment. Sabi niya sa akin ligtas na raw ako ngayon at wala na akong dapat pang alalahanin. Wala na raw kahit anong magagawa yung lalaking yon at hinding-hindi na niya ako magagalaw pa kahit kailan. Bago ko umalis, nagpaalam ako ng maayos at nagpasalamat ng marami sa lahat ng tulong niya. Hindi na niya ibinalik sa akin yung basang damit na suot ko sa gym kagabi. Ipinaliwanag niya na hindi ko na raw pwedeng suotin yon o iuwi man lang. Baka daw dahil yun pa ang mismong maging dahilan ng pagkakapahamak ko, lalo na't ginamit niya na yon sa ritual. Hindi na ako nagtanong o kumontra pa sa kanya. Umalis kagad ako ng bahay ng matanda at dire-diretsyong naglakad na pauwi sa apartment ko. Pag-uwi ko, nakasalubong ko si Christine. Mugto ang mga mata niya at malalim ang kanyang mga eye bags. Agad niya akong tinanong at nilapitan. Lisa, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nandun ka ba sa gym kagabi bago umuwi ang asawa ko? Po, maaga po akong umalis ng gym kagabi kasi may pinuntahan po ako. Sinungaling! Huwag mo nga akong lokohin. Umamin ka sa akin ngayon din. Anong nangyari sa inyo kagabi doon? Kasi kagabi, pag uwi ng asawa ko, bigla na lang siyang nagkasakit. Sumisigaw siya sa sakit ng katawan niya. Anong ginawa mo sa kanya, ha? Teka lang. Bakit sa akin mo tinatanong yan? Bakit di mo tanungin sa kanya kung bakit siya nagkakaganon? Bakit parang lumalabas na pinagbibintangan mo ako sa kung anumang nangyayari ngayon sa asawa mo? Pagod lang siguro yun. Wala naman akong kinalaman dun eh. Pagod? Punong-puno ng pasa ang buo niyang katawan. Namamaga ang mga kalamnan niya at nangingitim ang balat niya sa sobrang dami ng bugbog. Hindi niya halos maigalaw ang mga braso niya at binte sa tindi ng pananakit ng muscles niya. Nagsusuka siya ng dugo kaninang madaling araw. At alam mo ba kung anong nakakatakot? Ang sabi niya, parang may libo-libong karayom daw na tumutusok sa katawan niya. Wala po talaga akong alam dyan, Ate Christine. Baka po nasobrahan lang siya sa pag-eehersisyo. Kaya bumigay ang katawan niya. Minsan nangyayari talaga yun sa mga nagbubuhat, sa sobrang bigat ng weights, o kaya naman po na-injure siya sa loob ng gym. Nasobrahan sa exercise? Baka nakakalimutan mo, professional na gym instructor ang asawa ko. Alam niya ang limitasyon ng katawan niya. At kung talaga nasobrahan lang siya sa workout, bakit pangalan mo ang paulit-ulit niyang binabanggit kagabi hanggang madaling araw? Namimilipit siya sa sakit habang isinisigaw niya ang pangalan mo. Umiiyak siya at nagmamakaawa sa kawalan. Humihingi siya ng tawad habang binabanggit ang pangalan mo. Umamin ka nga sa akin, Lisa. May relasyon ba kayo ng asawa ko, ha? Kayo ba ni Mark? Ano po? Wala po kaming relasyon. Nagkakamali po kayo ng iniisip. Coach ko lang po si Mark at kliyente lang po niya ako. Wala po akong nararamdaman sa kanya at hindi po ako papatol sa lalaking may asawa. Kadiri po yung iniisip niyo, ah. Huwag mo na akong gawing tanga. Babae rin ako, Lisa. Alam ko kung paano gumalaw ang mga babaeng malalandi. Napapansin ko na yung mga pasulyap-sulyap mo sa asawa ko noon pa man kapag nagkakasalubong kayo rito sa hallway. Siguro inakit mo siya kagabi, no? Baka nag-away kayo kaya siya umuwing tulala at mukhang depressed. Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Anong ginawa mo sa asawa ko para magkaganyan siya? Sobra naman po yata yung binibintang niyo sa akin. Wala po akong inaakit at lalong wala po akong ginagawang masama sa kanya. Bakit po niyo ako sinisisi sa sakit ng asawa niyo? Wala nga po akong ideya sa sinasabi niyong pananakit sa kanya eh.
Huwag niyo pong ipasa sa akin ang problema niyong mag-asawa. Dahil alam kong may nililihim ka, hindi magkakaganyan si Mark kung wala kang ginawa sa kanya. Sabihin mo sa akin, may relasyon kayo no? Tapos nagkagulo kayo at pinabugbog mo siya. Tama ba ako? Sumagot kang malandi ka. Tama na po. Sumusobra na po kayo sa mga salita niyo ha. Pakinggan niyo po ako. Asawa niyo po ang gumawa ng masama sa akin kagabi. Asawa niyo po ang demonyo. Muntik na po niya akong gahasain sa loob ng gym. Hinarangan niya ang pinto at sapilitan niya akong hinawakan kahit nagmamakaawa na ako. Kung hindi lang ako nakatakbo palabas at kung walang dumating na tulong, nasira na sana ang buhay ko nang dahil sa kamanyakan ng lalaking yon. Sinabi pa niyang gusto niyang mga matatabang babae, kaya niya ako kinorner doon at pinagplanuhan. Gahasain? Ikaw? Gagahasain ng asawa ko? Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo. Walang yang taong asawa niyo at ginagamit niya ang gym para makapambiktima. Tignan mo nga yung sarili mo sa salamin, Lisa. Sa tingin mo ba pag nanasahan ka ng asawa ko sa ganyang katawan, ha? Wala kang ang kurba eh. Ang taba-taba mo at ang sagwa mong tignan. Napaka-imposible ng sinasabi mo. Asawa kong may-ari ng gym. Maraming magaganda at sexy na nagkakandara pa sa kanya. Tapos, ikaw ang pagdidiskitahan niya? Huwag ka nga masyadong ambisyosa. Dapat nga magpasalamat ka pa kung sakaling totoo man niyang imbento mong kwento dahil may nagtangkang pumatol sa'yo. Baka nga ikaw ang nagnanasa sa asawa ko tapos binabaliktad mo pa ngayon ang sitwasyon para pagtakpan ng kalandian mo at makapangkikil ka sa amin. Yan din ang eksaktong sinabi mo noon kay Clarice. Ha? Kilala mo si Clarice? Nawala ang malakas na tawa ni Christine. Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha niya dahil sa matinding pagkagulat. Nanlaki ang kanyang mga mata at umawang ng konti ang kanyang labi. Namutla ang buong mukha niya at tuluyang nawalan ng kulay ang kanyang mga pisngi. Napaatras siya ng isang hakbang palayo sa akin. Ang tapang at yabang na pinapakita niya kanina, mabilis na napalitan ng labis na kaba nang marinig niya ang pangalan ng babaeng matagal na niyang binaon sa limot. Hindi siya nakapagsalita kagad. Napalunok siya at bahagyang nanginig ang kamay niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Alam kong bumalik sa alaala niya ang kasamaang ginawa nila para pagtakpan ng baho ng kanyang asawa. Oo, kilala ko siya at alam ko rin na alam mo kung ano talaga ang ugali ng asawa mo. Huwag ka nang magmalinis, Miss Christine. Narinig kita noon. Narinig ko kung paano mo siya sinusumbatan dahil sa pagkahumaling niya sa ibang babae. Narinig ko rin kung paano mo isinumbat sa kanya na nalusutan niya lang ang kaso niya noon dahil sa pera mo at sa impluwensya ng pamilya mo. Lisa, babae ka rin. Hindi mo dapat kinukonsinti ang ginagawa niya. Imbis na tulungan mo yung kapwa mo babae, tinutulungan mo pang asawa mong manyakis para makatakas sa batas. Ginawa ko lang naman yun dahil sa pagmamahal ko sa kanya eh. Umasa akong magbabago siya kapag tinulungan ko siya. Umasa akong aayusin niya ang pamilya namin pagkatapos ng gulo na yon. Pero mukhang wala na talagang pag-asa. Napapagod na rin ako, Lisa eh. Sawa na akong magtakip sa mga kasalanan niya. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, nakarinig kami ng isang malakas na kalabog mula sa loob ng silid nila. May mabigat na bagay na bumagsak sa sahig. Hindi ito pinansin ni Miss Christine. Nakatingin lang siya sa ibaba habang patuloy sa pag-iyak. Sana naisip mo yan bago niyo sinira ang buhay ni Clarice. Dahil sa ginawa niyong pagtatakip, nawalan siya ng pag-asa. Hindi niya kinayang matinding kahihiyan kaya nagpakamatay siya. Nagbigti siya sa loob ng sarili niyang kwarto. Sana kaya mong sikmurain ang katotohanan na may kinalaman kayo sa pagkamatay niya. Pagkasabi ko noon, tinalikuran ko na siya. Binuksan ko ang pinto ng apartment ko at pumasok na sa loob. Isinara ko ang pinto at huminga ng malalim para pakalmahin ko ang sarili ko. Pero wala pang 1 minuto ang nakalilipas, nakarinig ako ng isang malakas na sigaw. Mula yun sa kabilang unit. Boses yun ni Miss Christine na humihingi ng tulong. Mabilis kong binuksan ulit ang pinto ko at lumabas ng hallway. Nakabukas ng malaki ang pinto ng apartment nila kaya tuloy-tuloy akong pumasok para tignan ang nangyari. Sinundan ko ang malakas na pag-iyak ni Miss Christine hanggang sa makarating ako sa loob ng kwarto nila. Nakita ko siyang nakalupasay sa sahig at nakatingala. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko si Mark.
Nakasabit siya sa kisame gamit ang isang makapal na lubid na nakapulupot ng mahigpit sa kanyang leeg. Nangingitim na ang buong mukha niya at dilat na dilat ang kanyang mga mata. Nakabuka ang kanyang bibig at may tumutulong dugo mula sa kanyang ilong. Ha! Diyos ko! Anong nangyari? Bakit siya nagpakamatay? Kagabi pa niya ito sinasabi na magpapakamatay siya dahil hindi na niya kaya yung sakit na nararamdaman niya. Diyos ko! Hindi ko alam na tototohanin niya. Wala na siya, Lisa! Wala na ang asawa ko! Kahit katatapos lang naming magsagutan at magkasakitan ng salita, hindi ko magawang iwan si Miss Christine sa sitwasyon na yon. Niyakap ko siya ng mahigpit habang patuloy siya sa pag-iyak. Inalalayan ko siyang tumayo at dahan-dahan kaming lumabas ng kwarto para hindi na niya makita pa ang nakapangingilabot na itsura ng asawa niya. Agad akong humingi ng tulong sa mga kapitbahay at tumawag kami ng mga pulis. Naging abala ang buong maghapon sa pag-aasikaso sa bangkay ni Coach Mark. Matapos ang imbestigasyon ng mga otoridad, napagdesisyonan ni Miss Christine na iuwi na lang kagad sa bahay ng mga magulang niya ang labi ng asawa niya at doon na rin paglamayan. Makalipas ang ilang araw, medyo kumalma na ang isip ko. Naisipan kong balikan ang bahay na tinutuluyan ni Lola Maming para sana kumustahin siya at sabihin sa kanya ang nangyari. Pero pagdating ko doon, sinalubong ako ng kasera ng bahay. Sabi niya sa akin, umalis na raw ang matanda. Umuwi na raw siya sa probinsya. Dahil sa nangyaring yun, hindi tuloy ako nalinawan at naguluhan ako sa lahat ng mga nangyari. Minsan naiisip ko kung ano ba talaga ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Coach Mark, kung epekto ba yun ng kulam o ng konsensya. Hindi ko talaga alam, Miss Winnie. Ngunit sa kabila nito, isang malaking aral ang naiwan sa aking karanasan. Hinding-hindi nino man matatakasan ng kasalanan. Marahil makakalusot sa batas sa mga tao gamit ang pera at koneksyon, pero may sariling paraan ng tadhana para maningil. Walang kasamaang hindi pinagbabayaran sa huli. At minsan, ang hustisya dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Miss Winnie. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para basahin ang liham ko. Sa lahat din po ng mga listeners natin dyan na nakinig mula sa simula hanggang dulo, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Lisa, nag-iiwan ng paalala na mag-iingat po tayong lahat palagi. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, sisimulan na po natin ang shoutout. Yun! Shoutout po kay Mistisang Bangus, Kay Nerissa Molina, kay Jan Santi, kay Ivy Mondigo, at kay Lalaine po na ating featured comment for the day. Ang sabi po niya, one of my favorite narrator. Uy. Sweet couple, parehas po kayong magaling. Uy, salamat! Salamat po ma'am sa inyong magandang comment. At sa lahat po ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload, maraming salamat po. Nakakataba po ng puso ang mga magaganda niyong comments ha. Tama. Yung iba pong nagpapas-shoutout, isa-shoutout ko po sa mga susunod naming upload. Abangan niyo pa po sana mga susunod kong upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Konti na lang, marireach na po natin ang 100k subscribers. Malapit na! Siyempre sa tulong po ninyo. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Kita-kits po ulit sa susunod. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat!